sana nang makilala. Alright, welcome back mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Pasensya na po kayo kung ngayon lang po tayo nakagawa uli ng vlog, dahil alam niyo naman po tayo po ay may trabaho din. Kaya every Sunday lang po tayo nakakapag-vlog. Ito po mga mahal na kababayan ay pag-usapan po natin. Ito pong si Police General Narciso Domingo. Kung inyo pong natatandaan mga mahal na kababayan, siya po ay dating hippie ng PNP Drug Enforcement Group. Mga kababayan, siya po pala at ang kanyang grupo ang nakahuli ng halos 1 toneladang shabu noon pong October 2022, mga kababayan. At ang halaga po nito ay umaabot po ito ng 7 billion pesos. Ang laking pera po nito mga kababayan. Pero ang nakalulungkot po mga kababayan, ito pong si General Narciso Domingo, sa halip po na parangalan, purihin, ay kabaliktaran po ang nangyari. Sa halip po na siya ay parangalan, siya po ang kinasuhan at gusto pong ipakulong. Sino po ang gustong magkaso sa kanya? Ito pong si dating Secretary, DILG Secretary Benhur Abalos, mga kababayan. Kaya po ngayon ito pong si General Narciso Domingo ay wanted at pinaghahanap po ngayon ng batas, dahil siya po ang kinasuhan ni dating Secretary Benhur Abalos. Pero ito pong si General Narciso Domingo mga kababayan ay nakapag-retired na po. Pero ngayon po ay siya po ngayon ay nagtatago at ayaw nga niya pong sumuko, dahil sabi nga niya ay ayaw niyang matulad kay Laila de Lima na nakulong ng 7 taon pagkatapos ay hindi naman napatunayan na siya ay nagkasala. Ayun ang ayaw niyang mangyari. Ito po, pakinggan po natin ang malaking pasabog na ibinunyag ni General Narciso Domingo, na siya po ang dating hepe ng PNP Drugs Enforcement Group, mga kababayan. Ito po, panoorin po natin ang kanya pong pagsisiwalat. Mga kababayan, ako po si Police Brigadier General Narciso Domingo, retired, ang dating hippie ng PNP Drug Enforcement Group, na sa ngayon ay wanted na ng ating gobyerno dahil sa mga napakawalang kwentang mga kaso. Kami nakahuli ng 1 toneladang shabu. Kami pang gustong ikulong ngayon. Ayaw ko rin namang sumuko dahil ayaw kong magaya kay Secretary de Lima na nakulong ng 7 taon bago na absuelto. Masyado na pong sira ang pagkatao ko sa mata ng publiko. So the public also deserves to know my side of the story. October 2022 po, nung nakahuli kami ng pinakamalaking drug buy bust sa kasaysayan ng Philippine National Police. 990 kilos po ang nakuha namin na nagkakahalaga ng halos 7 bilyong piso. Kasama po doon sa nahuli ay ang 2 suspects at ang isa daw na isang pulis, si dating Police Master Sergeant Mayo.
Tinonover po namin yung droga sa PDEA. In fact, nasunog na nila yun. At kinasuhan yung dalawang suspect na hanggang ngayon nakakulong. 5 days after the operation, naka-recover po kami ng CCTV na kung saan nakita namin na yung ubang operatiba namin ay nagnakaw ng ebidensya mula doon sa crime scene. Kinilala po namin yung mga nagnakaw at nabawi ang 42 kilos. So that to now make a total of 1.32 tons drug seize. Nareport po namin sa dating CPNP yun, General Asurin, na nag-utos kaagad ng agarang investigasyon. Yung operasyon na yun ay hindi ko po ginasusan ng malaki yun. Normal MOOE lang ng SOE4A. At it was supposedly God's way para once and for all makilala natin yung mga drug lords sa bansa. Pero di na rin po nangyari yun dahil 6 months after the operation ay nagpasabog po si Secretary Binor Abalos ng kabaliktaran na istorya. Pinaratangan kaming may grand attempt to cover up Sergeant Mayo. Grand attempt, ilang minuto pa lang nung nahuli namin si Mayo, minisis ko agad yung bata niya, si Mike B, na nahuli namin si Mayo. Ang ebidensya niya po ay mga affidavits, mga salaysay ng mga boss ni Mayo sa SOU NCR kasi na Colonel Ibanez, Colonel Gonzales, Major Salmingo at iba pa. Nang dahil sa presko na yun, courtesy resignation po niya ang lahat na full-fledged colonels and generals ng PNP. Out of 953, 18 po doon ang tinanggap, 3 general at 15 full-fledged colonel. Pero wala pong General Domingo doon dahil alam po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na si General Domingo ay walang kinalaman dyan sa kalakaran ng droga. Ganun pa man, nag-file ng maraming sandamakmak na complaints yung bata ni Isael J. Abalos na si Napolcom, yung na-dismiss na Napolcom Vice Chairman Attorney Bernardo. Pero for 2 years wala pong nakarating sa mga reklamo sa DOJ na yun sa korte. At in 2024 nakapag-retire po ako ng tahimik with full retirement benefits. Nagkapalitan po ng umupo sa DILG at sa Napolcom Vice Chair, pumalit si Secretary John B. Cremulya at sa Sanapolcom si Attorney Bernabe. Isinalang ulit ng mga boss ni Mayo yung affidavits nila, yung masalaysay nila kay Secretary John Vic at kay Attorney Bernabe. Nakinagat naman kaagad nila, hook, line and sinker. At kung noon ay ang paratang sa amin ay ni Abalos ay grand attempt to cover up Sergeant Mayo, mas tumindi pa ngayon. Ang paratang ni Secretary John Vic is grand conspiracy within the PNP for criminal enterprise. Parehong may grand.
Pero para sa akin, grandstanding lang yun eh. Paano nangyari yun? Pareho kami ng kaso ni Mayo at mga boss niya. Ang implications po doon eventually madidismiss ang kaso ni Mayo, madidismiss ang mga kaso ng mga boss niya, pati siguro yung mga nag-pilferage, nagnakaw, madidismiss ang kaso nila, makalabas sila at kami ang ipapalit. Masyadong injustice. Pati si General Azorin na umuo lang naman nung nag-message ko na may follow-up operation kami na isang warehouse pa. Message ko na ganun, nag-reply ng okay. Ngayon gusto pang idamay ni Secretary John Vic. To Secretary John Vic, sir, dito sa kinasuhan mo na 30, baka wala pa sa kalahati dyan yung involved talaga eh. Please review and rectify your filed cases. Buhay at pamilya ng mga pulis mo ang pinag-usapan dito. Habang buhay mong dadalhin yan. Ang mga reklamo mo po ay base lang sa mga salaysay ng mga boss ng Mayo. Siyempre, yung mga sindikato na yan ay gustong iligtas si Mayo at gustong iligtas ang mga sarili nila. Kaya gumawa ng istorya na pinaniwalaan mo naman. Tama namin ibang slides mo eh, na yung 1 toneladang shabu na yan ay galing sa mga previous accomplishments ng PNP. Pero ang di mo nakita, itong mga witnesses mo, sila Sergeant Mayo, Colonel Ibanez, Colonel Gonzales at Major Salmingo, ang siyang matagal na sa wala pa ang pidig, mga anti-drugs operatives na mga yan. Tapos akong paratangan mo na kabago-bago, first time kong ma-assign ng isang anti-drug unit na pidig. At wala pang halos 2 buwan pa lang napong na namin yung 1 toneladang shabu. And for your information, panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos anong nahuli natin yung 1 toneladang shabu yan. Kaya yung sinasabi mo na dahil sa reward system ay hinuli namin yan, hindi po. Kung dahil sa reward system ng previous administration, dapat pinatay na namin yan si Mayo. Pero hindi, buhay na buhay hanggang ngayon. Panahon na po ni Pangulong Bongbong Marcos yan at ang dating si PNP noon, si General Azorin, ay paulit-ulit na sinasabi sa amin na life is beautiful, na mas maganda ang buhay ang suspect, buhay yung kriminal, dahil habang buhay niyang pagsisisihan yung krimen niyang ginawa kaysa mamatay ora-orada. Yun po ang sinunod namin. Na para maniwala ka, Secretary John Vic, sir, nandiyan naman po ang Directorate for Intelligence ng PNP, ang ISAP, ang PDEA, at National Intelligence Coordinating Agency, NICA, para makilala mo kung ano talaga ang tunay na pagkatao nitong mga witnesses mo. Please reconsider, sir. Review and amend or possibly withdraw your non-billable complaints against us. Hindi po kami ang kalaban dito. To Napolcom Vice Chair Attorney Bernabe, sir, abogado ka. Hindi mo alam na para maging admissible sa korte yung mga CCTV footages na yan, dapat may court order at dapat eksperto ang mag-extract ng files. Hindi. Hinihingi lang namin yan dun sa may-ari ng CCTV. Pinakiusap namin. Nung una ay pangang pumayag. Pero
pumayag na rin bandang huli, kaya in-extract ng intelligence officer ko. May recommendation ka pang i-dismiss kaming mga 3 presidential appointees. 2023 pa lang, dismiss yung 2 doon. Ako lang natira. Anong klaseng kamas-kamas na investigasyon yan? To Secretary Boying Remulla, sir. Please let me remind you na 2 beses po ako nag-report sa inyo. And at one time, pinatawag mo pa si Prosecutor General Padulyon at si Attorney Magno ng NBI para tulungan ako maging airtight yung kaso niya, hindi makawala si Mayo sa kaso niya. Pinalitan pa natin yung 2 babaeng prosecutors ng 2 senior prosecutors para di basta-bastang ma-intimidate ng mga kasabot ni Mayo. Please review also, sir, the filed cases, planting of evidence and delay and bungling of a drug case. These are designed with the intention na makalabas si Mayo, makalabas yung mga boss niya, at kami ang bilang ganti nila sa amin dahil nalugi sila ng 7 billion worth ng drugs, ay kami ang makukulong. Please, sir, review and amend your complaints. This is a miscarriage of justice. To Prosecutor Padulyon, sir, alam mo naman ang tama. Para sa bayan lang po tayo. Karma is real.